Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po inyong likod ay nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po inyong likod at sana po ay nasa maayos po kayong kalagayan. Umpisa na po natin, komentuhan po natin. Ito pong ginagawa po nila sa ating Vice President, Sara Duterte. Talaga pong napakakapal, mahigit 3 taon na pong makakapal ang mga pagmumukha nila, mga kababayan. Lalong-lalo po dito sa binibintang nila na korupsyon sa Vice President. Hindi po ba? Dahil hindi po nila yan tinatantanan dyan po sa Kongreso, sa House of Representatives at dadalhin po nila yan sa Senado. Hindi po ba? Dahil magkaiba po ang ginagawa nilang trato, lalong-lalo po sa Vice President. Yung sinasabi nga po ng ating kabayan na nag-upload po, pagka binasi mo sa mathematics, magkaiba po. Magkaiba ng numero, pero isa lang po ang pinupuruhan. Ganyan po kawawalang ya ang mga magnanakaw na ito sa ating bansa. Di umano. Umpisa na po natin at panuorin at pakinggan po at komentuhan. Umpisa na po natin. May isang simpleng numero ang umiikot ngayon sa usapan. 125 million pesos sa loob ng 11 days. Malakas ang ingay, malakas ang batikos. Pero kapag tinignan ng mas malalim, hindi talaga ito tungkol sa halaga. Ang tunay na tanong, sino ang gumastos? Kung ang diskusyon ay tunay na umiikot sa numero, dapat pare-pareho ang pamantayan. Sa ilalim ng administrasyon ni Ferdinand Marcos Jr., ang Office of the President ay may humigit kumulang 4 billion pesos na confidential funds kada taon. Hatiin natin sa araw. Lalabas na halos 10.96 million pesos kada araw. Kapag pinarami sa 11 days, aabot ito sa humigit kumulang 120.5 million pesos. Ngayon ilatag natin ang malinaw. Sa panig ng Office of the Vice President, 125 million pesos sa 11 days ang pinupunto at kinu-question. Sa panig ng Office of the President, nasa 120 million pesos sa parehong bilang ng araw, batay sa average, pero tila hindi ganoon kabigat ang atensyon. Halos magkapantay ang halaga. Halos pareho ang bigat ng numero. Pero bakit magkaiba ang trato? Dito na pumapasok ang mas malalim na usapin. Ang galit ba ng publiko ay likas o may direksyong itinutulak? Ang mga tanong ba ay pantay o pinipili lang kung kanino ibabato? Dahil kung tunay na transparency ang hinihingi, hindi ito dapat namimili. Kung may pananagutan, dapat pareho ang sukatan. Walang exempted, walang pinapaboran. Hindi pwedeng sa isang banda ay malakas ang sigaw ng accountability, pero sa kabila ay tahimik ang tingin. Hindi ito simpleng inconsistency. Ito ay nagiging pattern. At kapag nasanay ang publiko sa ganitong dobleng pamantayan, doon nagiging delikado ang sitwasyon. Sa huli, ang numero ay walang kinikilingan. Hindi ito marunong magkampi. Iisa lang ang ginagawa nito. Ipinapakita nito kung saan may pagkakaiba sa trato. At sa mata ng isang mapanuring mamamayan, doon nagsisimula ang tunay na tanong. Hindi kung magkano ang ginastos, kundi kung bakit iba ang paghusga depende sa kung sino ang gumastos. Yan po, totoo po yan. May isang Dahil nga po sa politika. Dahil nga po ang magpapanagot po sa kanila lahat sa ginawa po nilang korupsyon sa ating bansa ay ang tanging Vice President lamang ang makakagawa sa lahat po ng ginawa nilang kawalangyaan at katarantaduhan pagnanakaw sa ating bansa. Vice President lang ang kaya na sila'y panagutin, makulong at mabawi ang kanilang mga ninakaw. Di umano. At ito po, tapos na po sa COA yan eh. Yung mga issue na yan sa confidential fund ng Vice President. Pakinggan po natin ito at panuorin. Pagdating po sa COA. Dineklara naman ng Commission on Audit o COA na walang irregularidad sa paggasto sa pondo ng Office of the Vice President noong 2024. Ayon kay OVP spokesperson Attorney Ruth Castelo, malaking bagay ang pahayag ng COA, lalo na't hindi pa rin natatapos ang aligasyon sa kinikwestyong paggasta sa OVP funds. Nagbabalik si Madeline Villar Moratillo sa balitang yan. Mismong Commission on Audit ang nagsabi na malinis ang financial record ng Office of the Vice President. Yan ang nakasaad sa 2024 Annual Audit Report ng COA para sa OVP.
Ang unmodified opinion ay ibinibigay ng state auditor kung nakita at napatunayang maayos ang financial statements ng isang ahensya ng pamahalaan kagaya ng OVP. Ini-issue po ito, yung modified opinion, pagka sinabi ng auditor na based on the audit evidence that they presented, hindi ko ma-determine as an auditor kung yung financial statements ba niya ay walang material misstatement. Sabi ni Attorney Ruth Castello, tagapagsalita ng OVP, mula pa noong 2022, unmodified opinion ang palaging nakukuha nila sa COA. Ibig sabihin, yung budget po for 2024 ay maayos na nagastos ng opisina. Wala pong nakita ang audit na naging problema doon sa compliance nila doon. Malaking bagay anya ang opinyon na ito ng COA lalo at hindi pa rin natatapos ang mga aligasyon sa sinasabing irregularidad sa paggasta sa pondo ng OVP. Pagkakakuha po ng unmodified audit opinion, hindi naman po ito rango, hindi ito ranking. Pero ibig sabihin, unmodified opinion, wala pong maayos po ang submission ng financial statements na ginawa. It is fairly presented, it is honest, it's transparent. So, advantage po, alam po ng lahat ng government agencies yan. Sa isang pahayag, sabi ng OVP sa ilalim ng 2024 General Appropriations Act, 85.55% ang utilization rate ng kanilang opisina. Yan ay sa kabila ng ilang hamon sa kanilang pinalawak na operasyon at mga programa. Madeline Villarmo, Yan po, Ratillo, mga para tambay. sa Batarang Agila. Sa mata po ng COA ay wala pong problema ang Office of the Vice President. Pero po sa mata ng mga magnanakaw sa ating bansa, meron po sa kanila na korupsyon ng Vice President. Sa mata ng mga magnanakaw. Pero sa mata ng COA at sa mga nag-o-audit sa Vice President, sa Office of the Vice President, maayos po ang paggasta ng Office of the Vice President. Tanging mga magnanakaw lang po sa ating bansa ang pilit po na pinasasama ang Vice President. Inuugnay po sa korupsyon. Samantalang yung sinasabi nga po ng kababayan natin, magkaiba ang trato sa Vice President at dito sa tinatawag na bangag at bongit ng kanyang ate. Napakalaki ng numero, ubod ng laki ng numero, noong pondo at confidential fund, intel fund ng Pangulo. Samantalang yung sa Vice President, ang pilit nilang ini-impeach. Wala pa po sa gakuko ang diferensya sa laki. Bilyon. Ikumpara mo sa 125 million. Hindi po ba? At yan naman po'y alam na natin ang dahilan. Mga kababayan, alam na po natin ang dahilan. Dahil nga po, nabanggit na natin. Kaya po nila ginagawa ito dahil po ito sa kanilang kaligtasan. Kaligtasan po ng mga magnanakaw na mga politiko sa ating bansa. Kaligtasan din po ito ng mga makakaliwa, mga bayaran sa mainstream media, mga bayaran sa mga social media. Kaligtasan po nila lahat yan na mapabagsak nila si Inday Sara. At kaligtasan din po yan ng mga oligarkiya di umano, pulburon lord. Hindi po ba? Mga smuggler. Kaligtasan po nila yan. Kay Inday Sara po, kaligtasan nila. Kaya po pilit nilang pinababagsak. Kaligtasan nila lahat yan. Higit sa lahat yung nasa Malacanang. Hindi po ba? Kaligtasan nila lahat. Kaya po ginagawa nilang pilit na pinasasama si Inday at pilit po dinadala sa issue ng korupsyon, lalong-lalo po sa kanyang confidential fund o budget ng Office of the Vice President. Hindi po ba? At tayo naman po yung umaasa at lalo po ang ating pong mga dasal at panalangin na kailanman ay naniniwala tayo, kailanman ay hindi maghahari sa ating bansa ang kasamaan, lalong-lalo po kung ito ay sobrang pahirap sa sobrang kasamaan at kasisinungaling ng mga taong ito.
ay hindi po magtatagumpay ang mga tao na yan. Yan po mga kababayan ang ating po komento. Diyan po sa pinipilit po nila, diyan po sa House of Representatives at sa Senado na ang Vice President ay itinatanim po sa utak ng mga Pilipino na korap. Pero yung kanilang pinuno na nasa Malacanang, ubod ng laki, may issue pa ng baleta, may issue pa ng pulburon, at lahat ng ahensya ng gobyerno ay may issue ng korupsyon, ay pilit po nilang isinasalba. Hindi po ba? Hindi na po tanga, bobo at gago ang mga Pilipino. Huwag nyo na kaming gawing bobo. At kami po, kitang-kita ng aming dalawang mata kung ano nangyayari sa ating bansa. Hindi po ba? Maraming salamat po mga kababayan. Thank you po sa inyo. Mabuhay po kayo. Lalo-lalo po sa ating pong Tambayan Makabayan na naagusto po sa inyong lingkod sa YouTube at TikTok. Mabuhay po kayo. At thank you rin po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa mga subscribers po natin, maraming salamat po. Shoutout po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershio ng Canada, kay Jem Aris ng United Arab Emirates, kay Annie Jo, kay Tatay Nick ng Canada, kay Mila Yi, Jesus Valdepena, Balance Vision TV, Nancy Lumampao, Gayat Chena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi, Rosalina, Wills Bubbles, Arpel Villacorta, Teodorico Erguisa Jr., ako si Pilam, si Jobelyn Watanabe ng Japan, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray, Solly Dides ng Berlin, Germany, si Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Kingston ng Hong Kong at Bei Chichiyoko. Thank you po sa inyo mga kabayan. At ingat-ingat po kayo lalo-lalo po sa inyo po mga paggawa. At yung dasal po natin, tuloy-tuloy lang po tayo. Ang ating po mga panalangin, magkaisa po tayo na maingatan po ang ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte at ang ating dating Pangulong Duterte at ang ating Vice President. Ganun din po ang ating mga soldiers, ex-marine, ay maingatan po tayong lahat sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. Maraming salamat po sa inyo. God bless po mga kababayan. Tiis-tiis lang po tayo. Bye-bye!